Bilang buwan ng Rosaryo at kahapon ang kapistahan, ika-7 ng Oktubre, nais kong pagtuunan ito ng pansin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Rosaryo ay ipinagdiriwang gaya ng binanggit ko tuwing ika-7 ng Oktubre sa kalendaryo ng Simbahang Katoliko. Ang araw ng kapistahan na ito ay ginugunita ang tagumpay ng Banal na Liga o Holy League, isang koalisyon ng mga Kristiyanong Estado na lumaban sa Imperyong Ottoman sa labanan ng Lepanto noong ika-7 ng Oktubre 1571, October 7, 1571. Sa kabila ng pagiging dehado sa bilang ng mga mandirigma, ang mga Kristiyano ay lumitaw na matagumpay na iniugnay sa pamamagitan at saklolo ni Maria at ang panalangin ng kabanal-banalang Rosaryo. Sinabi ni Padre Pio, lahat ng biyayang ibinibigay ng Diyos ay dumaraan sa mahal na ina. Inaakay tayo ni Maria palapit sa kanyang anak. Napakaraming matututuhan natin sa dakilang pagmamahal ni Padre Pio kay Maria Immaculada. Bilang partikular, malalaman natin na ang sikreto sa kabanalan ni Padre Pio ay si Maria. Kilala ang pagmamahal ni Padre Pio sa Rosaryo. Nagdasal siya ng Rosaryo araw-araw at ginawa ito dahil sa pagmamahal sa mahal na ina. Lagi niyang hawak ang isang rosaryo sa kanyang kamay na makikita sa mga larawan niya. Sino kaya ang makabibilang sa mga rosaryo na binikas niya sa kabuuan ng kanyang kamangha-manghang buhay? Siya ang praile ng rosaryo. Dala-dala niya ito palagi sa kanyang kamay o sa kanyang braso na parang isang pulseras o isang kalasag. May iba pa siyang rosaryo sa ilalim ng una ng kanyang kama, sa tukador sa kanyang selda. Tinawag niyang sandata ang rosaryo. Ito lamang ang ilang katangian ng pagmamahal ni Padre Pio sa banal na rosaryo. Halina kayo at samahan akong kilatisin pa ang ibang aspeto ng debosyon na ito ni Padre Pio na nararapat lang nating pamarisan. Manatiling nakatutok. Ang katapatan ni Padre Pio kay Maria ay nagsimula sa kanyang pagkabata at tumagal sa buong buhay niya. Kilala siya bilang Francesco bago siya binigyan ng kanyang reliyosong pangalang Pio. Ipinanganak noong 1887, lumaki si Francesco sa Pietrelcina, isang maliit na bayan sa Italia na may mahabang kasaysayan ng debosyon sa mahal na ina. Ang bayan ng Pietrelcina ay may debosyon sa Our Lady of Liberty. Isalin na lang natin ito sa Tagalog bilang Mahal na Birhen na Mapagpahintulot. At ipinagdiriwang ang isang kapistahang bawat taon na pinaparangalan siya sa isang prosesyon. Ang debosyon ni Francesco kay Maria ay pinalago at pinagyaman ng kanyang ina, si Josepa Forgione. Tinuruan ni Josepa ang kanyang mga anak na magdasal ng rosaryo araw-araw. Nasaksihan ni Padre Pio ang maraming kasamaan noong nabubuhay pa siya. Nabuhay siya sa 2 digmaang pangdaigdig at nakita niya ang matinding karahasan at puot na umiral sa puso ng maraming tao sa Europa. Sa harap ng napakalalim na kasamaan, si Padre Pio ay may iisang sandata. Palagi siyang nakikitang pinaparaan ang mga butil ng kanyang rosaryo sa kanyang mga daliri at kilala bilang isang dakilang deboto ng rosaryo. Sabi niya minsan, may mga taong sobrang tanga na akala nila kaya nilang mabuhay ng walang tulong ng mahal na ina. Mahalin ang Madonna at magdasal ng rosaryo dahil ang kanyang rosaryo ang sandata laban sa kasamaan ng mundo ngayon. Lahat ng biyayang ibinigay ng Diyos ay dumaraan sa mahal na ina. Si Padre Pio ay taimtim na nagdarasal ng rosaryo araw-araw at nagtago pa ng ilang rosaryo sa ilalim ng kanyang unan. Isang gabi, hindi niya mahanap ang kanyang rosaryo kaya tinawag niya si Padre Honorato.
ng San Giovanni Rotondo at sinabi sa kanya, "Binata, kunin mo para sa akin ang aking sandata. Ibigay mo sa akin ang aking sandata." At ang ibig sabihin niya ay ang rosaryo. Ang rosaryo para kay Padre Pio ay hindi isang paulit-ulit na Aba Ginoong Maria lamang, ngunit isang matalik na pag-aalay sa kanyang pinakamamahal na ina sa langit. Siya ay nagtaglay ng isang dakilang pag-ibig sa Birheng Maria at nanatiling malapit sa kanya sa panahon ng kanyang maraming beses na pagsubok. Inuugnay niya ang lahat sa mahal na ina at naniniwala na ang kanyang makapangyarihang pamamagitan ay makapagpapagaling ng kaluluwa at katawan. Bagamat marami sa atin ang nahihirapang magdasal ng rosaryo araw-araw, hinihikayat tayo ni Padre Pio na magtiyaga. Naniniwala siya na kapag ang rosaryo ay idinarasal ng matapat at may puso, lahat ay magiging posible. Narito ang ilang pang mga salubin niya tungkol sa rosaryo. Humayo ka na, Satanas. Gusto ni Satanas na sirain ang panalangin ito, ngunit dito ay hindi siya magtatagumpay. Ang rosaryo ay ang panalangin ng mga nagtatagumpay sa lahat ng bagay at sa lahat. Ang mahal na Birhen na nagturo sa atin ang panalangin ito, tulad ng kung papaanong si Jesus ang nagturo sa atin ng Ama namin. Hawak ang kamay ni Ina. Sa panahon ng kadiliman, ang paghawak sa rosaryo ay parang paghawak sa kamay ng iyong mahal na ina. Magdasal ng rosaryo araw-araw. Iwanan ang iyong sarili sa mga kamay ni Maria. Aalagaan ka niya. Sa tabi niya. Ang pansin ay dapat nakatuon sa Aba Ginoong Maria at sa mga pagbati na ibinibigay mo sa Birhen at sa mga misteryo ng iyong pinag-iisipan. Siya ay naroon sa lahat ng mga misteryo at lumahok siya sa lahat ng bagay na may pagmamahal at sakit. Palagi at madalas. Isang paraan para masundan natin ang mga yapak ni Padre Pio ay ang tularan ng kanyang pagmamahal sa rosaryo. Hinikayat ni Padre Pio ang kanyang mga espiritual na anak na magdala ng rosaryo sa lahat ng oras at ipagdasal ito araw-araw. Binasbasan ni San Pio ang libu-libong rosaryo sa kanyang buhay at nagbigay ng iba pang mga reliyosong artikulo sa mga bumibisita sa kanya. Gaya ng nabanggit ko na 2 araw bago namatay si Padre Pio, sinabi niya, "Mahalin ang mahal na Birhen at gawing mahalin siya. Bigkasin ang rosaryo at bigkasin ito palagi. At bigkasin mo ito hanggang kaya mo." Ang pagiging malapit ni Padre Pio kay Maria ang nagbigay daan sa kanya upang maabot ang taas ng kabanalan. Inilapit siya ni Maria kay Kristo. Naway bigyan tayo ng biyaya na sundin ang payo ni Padre Pio. Palaging sabihin ang iyong rosaryo at sabihin ito ng maayos. Palaging sinusubukan ni Satanas na sirain ang panalangin ito, ngunit hindi siya magtatagumpay. Ito ang panalangin niya na nagtagumpay sa anuman at sa kanino man. Bilang pangwakas, narito ang isang panalangin sa mahal na Birhen mula kay Padre Pio. Maawa ka sa akin, naway buhayin ako ng isang maawaing tingin mo. Dalisayin ako at iangat ako sa Diyos. Itinaas ako mula sa dumi ng mundong ito upang ako ay makapunta sa Kanya na lumikha sa akin, na muling bumuhay sa akin sa banal na binyag, na ibinalik sa akin ang aking puting istola ng kawalang kasalanan na labis na dinungisan ng kasalanang orihinal. Mahal na ina, gawin mo akong mahalin siya. Ang pista ng kabanal-banalang rosaryo ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng panalangin, partikular na ang rosaryo, sa panahon ng kagipitan at pakikibaka. Itinatampok din ito ang tungkulin ni Maria bilang isang makapangyarihang
tagapamamagitan at tagapagtaguyod para sa sangkatauhan at ang kanyang patuloy na presensya at paggabay sa ating buhay. Ang rosaryo ay nananatiling isang malakas na panalangin upang ipagtanggol tayo sa lupa at isang makapangyarihang kasangkapan upang tulungan tayong makamit ang buhay ng walang hanggan. Sa bawat aprobadong pagpapakita ng mahal na Birheng Maria, binibigyan din ng ating mahal na ina ang pangangailangang magdasal ng rosaryo. Ito ay mamalas natin sa pagpapakita niya sa Fatima. Sa 6 na pagpapakita niya, lagi niyang sinasabi na dasalin ang rosaryo araw-araw. At yan po ang nais kong ipaabot sa inyo ngayong buwan ng banal na rosaryo. Naway kapulutan po natin ng magandang aral ang mga payong ibinahagi sa atin ni San Pio ng Pietrelcina. At sa pamamagitan ng pagdadasal ng rosaryo ay pinagyayaman din natin ang debosyon natin sa mahal nating ina na si Maria. Kaya naway nagustuhan po ninyo ang ating pagtatahal ngayong araw at kung naibigan naman po ninyo ay huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa kayong mga bagong tagapanood, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe na po ngayon din. At pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na mga episodyo sa hinaharap. At inaanyayahan ko rin po kayo na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga donante o taga-abuloy na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Bukod dito, padadalan din po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ang mga misa po ay pinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po ay mga misa para po sa inyo, no? Para makamit po ninyo ang mga grasya na makukuha sa pagdiriwang ng misa. Ito po hindi para sa mga yumao, no? Ngunit sa inyong mga intensyon, maaari po ninyo silang isama. At ang pagbibigay po ng donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit po sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At kung mas madali para sa inyo, meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org. At kung may nais kayong ipahatid sa amin o ipaalam o magtanong, maaari po kayong mag-email sa amin sa angtinignipadrepio@gmail.com angtinignipadrepio@gmail.com. At sa punto pong ito, ako'y magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming salamat po sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.